maray na aldaw po, maray na hapon, maray na aga sa gabos po na naghihinanyog sa tuya. Digdi po sa Bicol TV Sorsogon. Amo po inian sa tuyang programa hali po sa Sorsogon Police Provincial Office. Amo po ini ang Police Kasanggayahan in Focus. And kaibanan po nindungon niya na pagkahapon, ako po si Police Corporal Chris Gupela. Alright? And maray na hapon po sa satuyang Provincial Director kang Sorsogon Police Provincial Office, mayong iba kundi si Police Colonel Alex C. Daniel, asin sa gabos po na bumubuo kan sa muyang command group, asin sa satuyang staff officers. Kaiba po dyan ang sa muyang acting chief kang Police Community Affairs and Development, none other than Police Major Arwin D. Distacamento, and kaiba po ang sa muyang Deputy Chief, Police Captain Estrella Recto. And gabos po na bumubuo kang S1 to S9 ng mga offices po dyan kang Sorsogon PPO, maray na hapon po. And sa gabos po na naghihinanyog asin naghihiling po sa tuya digdi sa Bicol TV Sorsogon. Live po kita through our through their Facebook account. And ngunyan po, November 7, Biyernes. Igwa na naman. May paabuto na naman kitang bagyo. Talagang dain nalilingaw Perming kaiba ang Sorsogon. Kakatapos lang kang Tropical Cyclone Tino na pasalamat kita. Daiman po nagrabihan ng Sorsogon. Pero kahirak man ang mga tugang ta dyan sa Cebu na talagang sinda ang binayo. Ngunyan ini napaabuton po na bagyo po. Si Tropical Storm Preuwan. Mag-andam po kita gabos. Mag-ingat. Asin, permi po kita mag-antabay, lalong-lalo na digdi sa mga araw kaining programa, sa radyo, sa Facebook. Maging aware po kita kan sa tuyang surrounding, makiramdam, much better po na always kitang informed. And permi po namon tig tataram sa indo, nakita po mag-prepare ki sa tuyang mga go bags. Ano po itong go bag? So, ini pong go bag, saro po siya na bag, na yaon na po gabos na pangangaipo naton. When it comes to magkaigwaman ki calamities or disaster, may saro kitang may saro kitang bag na pwede tang makua. Ayan. May blessings na nahuhulog. Anyway, so ining go bag po, may laman po siyang mga necessities. For example, meron po siyang pagkaon na laman. Good for 3 days po yan. As in, tubig. And ikaagdaman po dyan ang sa tuyang mga importanteng papeles na pwedeng mabasa pag nagkaigwa po ki bagyo, baha, or linog. Yan. Ikaagda po dyan. Igwa po ki dapat na charger. Igwang spare battery. And flashlight. And importante hunun po na igwayan ki medical kit, 'di ba? Yan. So sa ngunyan po kaibanan ta po ang mga PICAD personnel kan pito na municipal police stations asin kan saro na Provincial Mobile Force Company kang Sorsogon PPO. Aniun po sinda para itao po sa tuya an sa indang mga activities, mga accomplishments kan nakaaging bulan asin kan nakaaging semana. And pasalamat man po sa gabos na nagtabang para mamantiner po ang seguridad asin pasiorden kan nakalihis po na Undas 2025. So congratulations po sa gabos na naging zero incident po. Wala pong incidenting na itala ang Sorsogon PPO and ang Sorsogon Province kan nakalihis po na Undas. Naging matahimik. Asin peaceful po ang sa tuyang pagsilibrar kang Undas. Salamatunon po sa gabos na force multipliers na nagtabang po sa tuya sa tuyang mga BPATs, barangay tanods na always yaon dyan sa pagsuporta sa kapulisan. And syempre ang ibang agencies, uniformed agencies naton, ang AFP, ang Coast Guard, asin Bureau of Fire Protection and Armed Forces of the Philippines, and syempre kaiba man po ang mga MDRRMOs kang different municipalities na naging katuwang kang inyo pong pulis kasanggayahan. And salamatunon po sa Giraray, puunan ta na po
para tasigurado ining mga kaibanan tadakulo ng mga accomplishments as in activities na naginibuan na itatauman po sa tuya. Inuton ta po hali po sa First PMFC. Aniun po an sa indang PICAD PNCO para magtauman sa tuya kan sa indang mga activities. Diyos marhay na aga po sa gabos po na nakikita asin naghihiling po kang programang Pulis Kambanwaan sa Bicol TV Sorsogon po. Sa ngalan po kan samuyang Acting First Commander na si Police Major Edinil G. Escanio po. Ako po si Police Corporal Jala M. Masada, PICAD PNCO po ng Sorsogon First Provincial Mobile Force Company. Para po sa operational accomplishment po, kang nakaaging bulan, igwa pong tulong former rebels po, ang nakareceive po kang financial assistance na worth 10,000 hali po sa provincial local government unit po. Padagos po ang pag-preventive patrol, police visibility and area security po, lalod na po kang nakaaging undas po, traffic management, checkpoint sa may kaupod po ang Pilar MPS, beat patrol at motorcycle patrol po. Para po naman sa PCR accomplishment, padagos po ang pagsasagawa kang barangay visitation, dialogue at distribution of IEC materials, ada po family ka po ako sagot ko, participation po kang flag raising ceremony sa mga eskwelahan, monitoring and tutorial po kang tulong beneficiary ng Projektang Lawlahi, at kang November 3 din po, nag-participate din po kami sa isinagawang kick-off ceremony ng 33 National Children's Month sa may municipal compound po, sa may Gubat po. Para naman po sa RPSB accomplishment, kang November 6, nag-participate po sinda, kaiba po ang GPTA members and volunteers sa Patag Elementary School po. Nag-assist din po sinda sa feeding program na initiated po ng Patag SLP Association. Kaupod po ang barangay health workers, na ang naging beneficiary din po is yung mga estudyante rin po ng Patag Elementary School. Kang November 3, in coordination and collaboration with the Municipal Agriculture of Gubat, nag-turnover po ng seedlings and vegetable seeds sa Patag Women's Group for the Community Garden, na kung saan po, dun din po sa may Patag Elementary School din po itatanom. Kang November 29, in collaboration with the Philippine Statistics Authority, nagsagawa po sinda kang community caravan po sa Barangay Patag. Kang October 26, in coordination with Sorsogon National Agriculture School, TESDA, Castilla, nag-facilitate po ng 5-day bread and pastry and cake making, kung saan po 25 na beneficiaries ng Barangay Union po ang napatraining po kaini. Kang October 25 naman po, in coordination with the Land Transportation Office, isinagawa din po ang 3-day theoretical driving and LTO caravan sa Barangay Union po. So yan, talagang dakulo na accomplishments. And lalong-lalo na po digdi sa tuyang RPSB or Revitalized Police sa Barangay, medyo magiging busy po sinda. Saro po ang Sorsogon Province sa napili na gibuan ki validation. So magkakaigwa kita ki mga validators coming from regional and national offices para hilingon po ang mga naginibuan as in mga accomplishments, projects kan sa tuyang RPSB teams digdi po sa Sorsogon. So ayan, medyo magiging busy sa tuyang mga RPSB operators. And may saro lang na makamumundo partner na nangyari. Kasi ang saro sa tuyang RPSB operator na involved sa sarong aksidente na dahil man niya kasalan. So naging biktima lang siya kang sarong dahil tayo naasahan na aksidente na dawa marayon or tamang-tama lang ang padalaga niya. Kumbaga ginamit niyang defensive driving, kaso nga lang itong nakasalubong niya Oo, mahiwason na iling ko kaya sa video partner, mahiwason ang dalan as in wara man talaga ki iba man na kasugat or katapo. Yun nangyari na siya ang tinumbok
kang kumbaga parang nawaran ki control na bihikulo. So saro na makamumundo na part sa team kang RPSB Sorsogon. And sa family po, our deepest condolences, lalong-lalo na po sa pamamayo po kan Samuyang Provincial Director. Sana po malampasan kang pamilya ang ining kumbaga naging dagok sa indang pamilya. And padagos po kita, isunod ta po an sa tuyang kaibanan hali sa Huban Municipal Police Station, partner. Maray na hapon tabi sa Gabos. Sa ngaran po ni among Acting Chief of Police, Police Captain Rody Divina Gracia. Ako tabi si Patrolman Ares D. Castillo, Assistant Admin PNCO po ng Huban MPS. Yadi tabi ako niyan para sabihon an sa amon ng mga accomplishment po. Unang ko tabi sa operational accomplishment. Noong November 1 po, may saro po kita na nadakop sa bypass po, RA 9165. So, kaibahan po didi ang PIDEA, PPDEU, and Sorsogon 2nd PMFC. Then, noong November 3, meron pong saro na nadakop man po sa other wanted person po ini sa RA 8048 amended by RA 10593 or Coconut Reservation Act. Then, noong November 6, other wanted person din po sa grave threat. Tapos tuloy pa rin po ang ating dictated checkpoint. So dalawa pong checkpoint kada araw. Then yung timely deployment po, visibility to financial establishment, inspection of vital installation, yung po mga tulay and tower. Tapos may uplan bandilyo po kita. So didi po sinasabi po didi ang mga safety tips. So everyday po tabi ni na ginigibo po sa among station. Yung ACD po tuloy pa rin po ini na ni. And sa PICAD activities naman po, meron tayong lecture sa mga barangay, then distribution of IEC materials, yung mga flyers, school visitation, bali dua po ini kada aldaw. Then ano na po sa mga estudyante po nung regarding sa anti-bullying. Then barangay visitation, 2 beses din po ini kada adlaw. Tapos yung weekly bisita eskwela. Do nagkakandak po din ng lecture. So kadalasan po na audience is mga senior high. Tapos po yung Uplan Kaagapay, lecture about gender-based violence or BAUSI. So yan lamang po tabi sa Huban MP. Ayan, tama yan partner. Magayuno na programa kang sa tong Sorsogon PPO. Ining tigigibo tang bandilyo partner. Ini pong bandilyo kang kapulisan, bako lamang po ini ginigibo pag may mga arog kaining kalamidad. Ginigibo po namon ini para matawaan man ki mga safety tips sa tuyang mga karamanghod, mga kabarangay na yaon dyan sa tuyang mga area of responsibilities. So bako lamang po safety tips when it comes to disaster ang binabalangimog po digdi. Pati po ang pag-iwas sa mga pickpockets and pag-iwas po sa mga naglalaog sa harong ng habas. So amo man po yan ang mga tatao na or topics pag nagkakaigwa po ki bandilyoan sa tuyang mga personahe dyan sa tuyang mga municipal police stations. And dakulaan man na bagay na igwa kitang mga mobilities na nagagamit. Igwa kitang mga public address system sa tuyang mga mobilities, sa tuyang mga mobiles na nagagamit po sa tuyang mga personahe para magtao po ki information dissemination digdi po sa tuyang mga katugangan na yaon dyan sa luwasan. Isunod na po, pero bago po yan igwa po palan kita digdi na itatao sa indo na impormasyon na
aramtaman po baga kang nakalihis na November 1 or October 31, igwa kitang ginibo na fun run, Halloween fun run na sponsored po kan sa tuyang Sorsogon PPO Press Corps na kung saan nga ni naging matagumpay ang nasabi na aktibidad. Sa suporta man syempre kan sa tuyang Provincial Director, Police Colonel Alex C. Daniel, and ang sa tuyang Deputy Chief or Acting Chief kang PICAD na naging punong abala kang nasabing aktibidad si Police Major Arwin Destacamento. Naging aktibo po ang sa tuyang mga KKDAT na nagpartisipar, nagdaralagan digdi po sa ginibo po na Halloween Fun Run. Maging ang sa tuyang mga running enthusiasts, pamilya, magbabarkada, nag-intra po. And may twist po ini na fun run po naton. Kasi habang nagdadalaga nakasuulog po sindaki sa indang mga costumes. And may mga nanggana po, may mga natawaan po ki prizes kasi magayon an sa indang mga costumes na suulot habang nagdadalagan. And yun na nga ni, dahilan dyan, may igwa kitang mga karamanghod na ginamit an uniforms san kapulisan bilang sa indang mga costume. So paalala po sa gabos na naghihinanyog asin nagdadangog digdi sa tuya, nagiiling na ang paggamit po kang uniform kang pulis, bawal po yan. Igwa po yan ki kaukulang karampatang penalty. Yan, sabi nga, may parusa po yan pag kayo po nagsuot ng uniform ng pulis if dai po kamo authorized na magsulog kaan. And syempre, ang dapat lang magsuulog kayan so mga nag-aging training. And ang nakalaog sa selection process, sa application process. Kasi yan po, before po magsuulog ang pulis ki uniforme na yan, dakul po ang inagihan kan sa tuyang kapulisan. Bako lamang pong pawis, kundi pati dugo ang naging puhunan po dyan. Okay po? So sana po irespeto ta po ang kumbaga sanctity kang uniforme naton. Dahil ta po pagibuon na costume. Bako po karaw-karaw ang inagihan kan sa tuyang mga kapulisan bago po masulog yan na uniforme na yan. And igwa pong mga penalties na kakahampangon kung kita po magsulog kay uniforme na bako man po kita authorized. Iyo po. So sa Giraray, pinagbabawal po ang pagsulot kan uniforme kan pulis kung bako man po kita autorisado. And isunod na po hali sa Preto Diaz MPS partner. Maray na hapon. Good afternoon po, Sergeant. Asin sa pag-iba ko po, digdi Sergeant and Ma'am, good afternoon po. Sa ngaran po kan samuyang Acting Chief of Police, Police Captain Sergio Paulo F. Jimenez. Ako po si Patrol Woman sa Melanie M. Cabaltera na pinadara po digdi para ipaabot po sa Indo ang samuyang mga accomplishments as in mga upcoming activities. So, puunan ko po sa operational accomplishments mi po. Last November 1 po, nagkaigwa po kaming arestado manungod po sa violation of PD 1602 or ang illegal cockfighting diyan po sa Barangay San Isidro, Banwaan kang Prieto Diaz. As in kahapon po, November 6, sa pamumuno po or ang lead unit po kahapon ay ang RSOU, RID5, kaibahan po ang RMFB 5 at asin mga personahe kang Prieto Diaz MPS. Arestado po ang Provincial Most Wanted Person, rank number 9 po ini, sa kasong qualified rape po siya. So, arestado po siya diyan sa Daraga Albay. Ini po ang padagos na mga efforts po kang kapulisan sa Prieto Diaz asin kang nakaagiman po na sabi nga ni Piesta Sagadan kang undas po ay padagos po so ginibong intensified police presence visibility kang personahe po kang Prieto Diaz diyan po. So salamat sa Diyos dahil man po ki-recorded na any untoward incident po sa Samuyang Banwaan asin padagos man po ang pigkakondukta na checkpoint everyday po iyan. And sa PICAD accomplishments po,
padagos po ang pigigibumi na school visitation, barangay visitation, and monitoring po kang tanglaw lahi beneficiaries. So iyan po pigatuturoan ta po sa inda kang mga lessons ninda na sa school. So nakafocus po diyan yung mga basic learnings lang po like alphabets and numbers, yung familiarization po, and padagos din po ang pigkukondukta mi na information dissemination or lecture po sa KKK members po sa Banwaan kang Prieto Diaz. So kaibahan man po sinda duman sa naganap na Halloween fun run po last October 31 po. So kaibahan po sinda duman, and padagos din po ang pigkukondukta mi na mobilization po kang force multipliers po, lalo na po kapag igwa po ki mga mahalagang activities po sa Banwaan po asin sa probinsya po kang Sorsogon. So yun lang po ang mga activities po sa Banwaan po kang Prieto Diaz. And this coming November po, in relation po sa Children's Month celebration, igwa po kami ki 30 children na magiging beneficiary po. So sa activity na gaganapon po sa Samuya na estasyon. So kung ano po ito na activities po, isi-share mi na lang din po yung mga ganap po sa sunod po na month. So yun po ang preparation mi para sa Children's Month celebration mi po. Castilla, ma'am. Castilla. Okay, so sa lamatunan partner, yan po ang hali po sa Prieto Diaz MPS. Saro po sa tuyang mga kaibanan na hali po sa PICAD. And kanina nga po pala mga tugang nagkaigwa po ki coordinating conference ang Sorsogon Police Provincial Office. Kaiba po ang SPDRRMO and dyan sa may SPDRRMO building, with regards po sa paabuton po na bagyong Pre-1. So nagkama po sinda duman ki mga aktibidades na pwede ta po gibuon para po sa paghahanda digdi po sa paabuton po na bagyo, para maproteheran ta po sa tuyang mga karamanghudan. And sa lamatunon po perme sa SPDRRMO sa padagos po na pakikipag tabangan sa Sorsogon Police Provincial Office sa Police Kasanggayahan para maproteheran ta po sa tuyang mga kabarangay. And isunod ta po sa tuyang kaibanan hali sa Erosin Municipal Police Station, Sergeant. Maray na habang po tabi sa naghihiling po ng Police Kasanggayahan in focus. Sa ngaran po sa amo COP, Police Major Walter John Pedido. Ako po si Police Corporal Jero Masareno, Assistant PICAD po. Maduman na po ako sa accomplishment po. Accomplishment on special po on October 27 po, may nahuli po ang aming kasama po ang aming istasyon, lead by PDEA po, arrested person, violation of RE 9165 po. Update po, filed through inquest proceeding po. And then po naman po sa Manhunt Charlie naman po, igwa naman po na aresto ang ating kapulisan with rape and acts of lasciviousness, municipal most wanted rank number 10 po. And then po noong October 25 po, qualified trespass to dwelling po, other wanted naman po. And then nung November 2, may arrested po, provincial most wanted rank number 10 po, rape naman po ang kaso niya. And then po nung November 5 naman po, RA 11313, other wanted naman po. And then po sa PICAD activities naman po, patuloy pa rin po ang barangay visitation po natin, school visitation, distribution of IEC materials, bantay turista po. Alam naman po natin ang Erosin ay isa sa mga dinadayo na lugar pagdating naman po sa mga turista po. And then pong sa lecture po sa barangay, lalo pa sa mga BPAS po natin. Then po patuloy pa rin po ang even though wala na po ang kasimbayanan sa ating pero yung ibang barangay na po inadapt na po yung kasimbayanan. So sila na po nag-i-invite sa atin sa mga barangay naman po. And then po sa gabi naman po, Upland Baldillo, together with barangay po,
lalo-lalo na po sa mga kabataan po, pag alas 10 na po, pinapaano natin sila. Nung yung last po na yung last po na typhoon, yung kay Tino po. So patuloy po ang ating bandilyo po sa buong area ng Irusin po, para po maging aware po ang ating mga kababayan na ano dapat gawin before and after po ng bagyo po. And, po. So sa mga lugar naman po ng police presence and dialogue naman po sa mga places of convergence, market, terminal, court, pawn shop, money changer, and construction site. So, yun lang po ang sa Erosin po. Salamat po nun, partner. And igwa po palang kita key announcement. Ang sa tuya pong PNPA entrance examination, medyo naurong lang po siya. Kasi ang schedule po sa tuyang PNPA entrance examination is on November 9, 2025. Kaso nga lang po, may paabuton kita na bagyo. So, inusog po ang schedule kang examination. Ginibo na po na November 8. So, instead of November 9, November 8 na po ang examination sa PNPA entrance examination. So, kung igwa po kamo mga kakilala or may mga aki po kamo na ma-exam sa PNPA examination, entrance examination, pa-inform na lang po sinda na instead of November 9, November 8 na po ang exam para maproteheran man sinda digdi po sa paabuton po na bagyo. Isunod na po ang hali sa Bulusan MPS sa tuyang kaibanan. Partner, maray na hapon. Maray na hapon po, Sergeant, at sa mga kairiba ko po ngunyan. Maray na hapon po sa inyo. Maray na hapon po sa mga nanonood at nakikinig po sa Pulis Kasanggayahan in Focus. Sa pangunguna ng aming Acting Chief of Police na si Police Captain James D. Hinita, sir. Good afternoon po. Ako nga po pala si Police Corporal Joseph Gigaano, Assistant PICAD po. Ipapahayag ko lang po ang Bulusan MPA's operational accomplishment. Meron po kaming 2 warrantless arrest by Republic Act 9165 po, Dangerous Drug Act of 2002, and igwa naman po kami 1 accomplishment of Republic Act 10591. Ito po ay voluntary surrendered 1 caliber 45 pistol with serial number 150248 at 1 magazine and 5 pieces ammunition. Said firearms are under the custody of this station for documentation and proper disposition po. At for the month of October po, nagkaigwa naman kami ng 115 municipal ordinance citation ticket po. At ito naman po ang sa accomplishment ng PCR po. Sa PCR po, nagkakaigwa po kami ng regular BADAC meetings po and regular BPATS mobilization, implementation of curfew. Dito po, daily po kami dito umiikot po sa ini barangay po, by schedule po yan, ang Oplan, Bandilyo, sa curfew po. At sa mga ganun po, anti-smoking pa po, sinasabi na po namin yan. At dito naman sa FGGAD po, nagkakaigwa naman po kami dito, may patuloy pang 3 recipient daycare na tinuturoan po. Tanglaw lahi, Opo, partner. Tanglaw lahi po, Sir Jin. Yun pang aming kuan. At dito po sa patuloy pang kuan namin sa kuan ini barangay, dili kuan visitation, school and barangay. At nagkakaiwawan po kami ng kuan Oplan base sa mga high school po. Ito ay regarding sa anti-bullying po. Nagkakandak po kami diyan ng lecture po. Sa Bulusan po pala, marami po pala tayo dito tourist spot resort po. Narito pa ang mga tourist spot resort sa Bulusan. Nandiyan po ang Bulusan Lake, partner, Cold Spring, Bulusan Lake. opo. Nandiyan po ang Suis Resort, Balay Buhay, Biparm Sauma, Bulusan Volcano, Bulusan Lake. At matatagpuan lang po yan sa Bulusan, San Roque, Bulusan po. At sa mga resort naman po, marami po tayo dyan pwedeng puntahan. Nariyan po ang Dangkalang Beach Resort, Emilias Resort, Aqua Vista, and Susana Beach Resort. Yan lang po ang aming po, Sergeant.
Ayan, Sa sa Lamatunon, partner. MPS po. Yeah, Thank you hali po. sa Bulusan MPS, sa Lamatunon po. And partner, dyan sa mga turista naman dyan sa Bulusan, mag-ingat lang po kita. Opo, lalo Amo. pa may paparating po Opo. ba ngayon na bagyo. Bawal Oo. po muna, iniikutan namin yan. Pag mga ganong na may kalamidad na bawal po muna Opo. magkarigo sa dagat. So, yan po partner sa Lamatunon. And yun nga sa sinabi kanina ni partner na Tanglaw Lahi. Programa po yan sa tuyang Provincial Director ni Police Colonel Alex C. Daniel na kung saan nga ni igwa kitang mga batit na tigtatabangan na sa tuyang kapulisan. Bako lamang po when it comes to pagturo sa inda kan basic alphabet or numerical aspect sa pag-adal, pati po ang pagtao ki diit na tabang sa pamilya, lalong-lalo na sa magurang, tigdatawan taman po yan. Siyempre sa tabang man po kan sa tuyang mga stakeholders. And kang nakaagi nga ning bulan or simana, nagkaigwa po ki activity dyan sa may Sorsogon PPO na kung saan kaiba ta po duman an Rotary Club kang May Kawayan Bulacan asin kang Sorsogon. Sinda ang mga naging sponsors po naton. And nagtauman po ki mga school supplies. Dakulan po na school supplies ang tinao. Asin groceries na tinauman po sa mga magurang sa tuyang mga beneficiaries. So magayunon po na programa. Sa Lamatunon po sa gabos na nagtatabang para maitao tapo sa tuyang mga kaakian ining Tanglaw Lahi. And syempre sa effort po sa tuyang mga pikad personnel dyan sa tuyang mga istasyon. Next po, isunod hali po sa Donsol MPS partner para sa kanindang mga accomplishments asin activities. Diyos marahay na pagkaaga, pagkaudto asin pagkabanggi. Yan po ang ang pagbati ni Sir Mike. Kang di pa siya yung narurugduman ko po. Sa gabos po na taga-subaybay kang Pulis Kasanggayan in Focus, Bicol TV Sorsogon, asin especially sa samuyang mga personnel sa Dunsol, mga NUPs and sa kuyang classmates na nakasubaybay ngunyan dyan sa First PMFC. Sa pamamayo po ni samuyang Acting Chief of Police, Police Captain Shirley B. Giocampo. Ako po si Patrolman Renz Treñanes po, Assistant PICAD PNCO. Yadi po ngunyan para magtauman po sa Hindukan samuyang nagkapirang accomplishment. So batugan ta po sa samuyang operational accomplishment kung saan po kang October 17 nagkaigwa po kami ki arrest of person with warrant of arrest for the crimes of acts of lasciviousness. Kaupod po dyan namon ang CIDG na asinda po ang naging lead unit. Asin kang October 18 po, sarong municipal other wanted person din po by virtue of warrant of arrest din for the offense of qualified theft. Asin kang October 27 po, arrested of other wanted person for the offense of PD 1602. Igwaman din po kami duwa sa illegal fishing, saro sa illegal logging, asin illegal gambling. Asin padagos po ang oral daw naman na checkpoint, parehas man po sa ibang MPS. Twice a day po ang pagkandak mi ki dictated checkpoint. Asin pagbisita po sa mga barangay, vital infrastructure, mga financial institution at police visibility po sa mga accident prone area. Asin pagkabanggiman po ang pagkandak ng anti-criminality defense, o plan bakal o plan sita, asin visibility po sa mga major intersection. Asin sa samuyang pikad accomplishment man po, padagos po ang samuyang weekly bisita eskwela. Sabi nga ni Ma'am Pers kanina sa CPS, maski maraot po ang panahon, padagos pa din po yan oral daw. Distribution of flyers po, lectures and seminars sa mga barangay. Asin may mga nakapila po kaming schedule para sa BPATS training, asin badak meeting. Asin kan nakaagi pong October 31, na-mention mo po kanina Sergeant, ang Halloween Fun Run. Nag-participate po ang samuyang mga personnel, kaupod po ang mga KK-DAT kang
Banwakang Dunsol. Nahiling naman po ang kaugmahan sa INDA bilang participants kang nasabing activity po. As we all know po na may paabot po kitang bagyo. Ang personal po kang Dunsol MPS padagos na nagkakandaki o plan bandilyo, especially po sa mga low-lying areas, flooded areas as in landslide prone areas, especially po sa coastal area. Pinapaliwanag po didi ang updates and monitoring din po ng bagyo kasi ang iba po baga hindi man nakaka-monitor po ng balita sa at hindi po maka-update sa social media. Kaya through bandilyo po kami na din po ang nag-disseminate para sa kanila po. At nung nakaraang undasman po through police visibilities and presence po sa Muyang Sementeryo, maugma po na zero incident po ang Dunsol kasi naging peaceful po and safety ang mga cemetery goers po. So, yun lang po ang sa Dunsol MPS po. Salamat. Yan. Amo man po yan an talagang katuyuhan kang sa indo pong kapulisan na proteheran po kamo. Digdi po, lalong-lalo na pag may mga araw kayo baga na aktibidad, yaon po ang puwersa kang kapulisan para magbantay. As in, siguraduhon po ang pasiorden as in safety kan sa tuyang mga karamanghod. Like pag duman po sa undas sa sementeryo, nagpapasalamat po kami sa gabus po na karamanghod naton. Sinunod po ninda ang mga daydapat darahon sa laug kang sementeryo. Kaya naiwasan tapuan anuman ng mga insidente kang nakalihis po na undas sa 2025. And kang nakalihis po na Halloween fun run po, pasalamatan taman an SM malls na nagpagamit po kan sa indang parking lot as a venue doon po sa ginibo po na Halloween fun run. Yan po, and salamatunan man po sa gabus po na padagos ng mga karamangguhudan ta na nagsusurrender or nagbabalik loob digdi po sa satuyang gobyerno. Lalong-lalo na po yan na tigaapod ta po ng mga friendly returnees na nagbabalik loob as in namumuhay na giraray ki mapayapa. So sa tuya pong gobyerno igwa pong tigaapod na Executive Order EO70 ang Whole of a Nation approach. Kaupod po dyan ang ICLIP o ang Enhanced Comprehensive Livelihood Integration Program kang sa tuyang gobyerno na nagtatao po ki mga benepisyo bako lamang po sa friendly returnee na nag-surrender, kaya ginahoy po siya na enhance kasi pati po ang kaniyang pamilya kaakian asinan sa iyang asawa magkakaigwa po ki benepisyo, kaya po siya inapod na enhance po, may ina. So kasi dati po clip lang. So ang magkakaigwa lang po ki benepisyo ang nag-surrender. So ngunyan po pati sa mga pamilya po niya. So yaon po dyan ang financial assistance, and kung nag-eskwela po sa iyang batit, may educational assistance po na tigtatao. As in may pabahay pa po yan. So ano po ang tigahalat nindo kung kamo man po may kakilala na gusto na po mag-surrender, gusto na po magbalik loob sa gobyerno, pwede ta po yan tabangan. So kisay po kamo pwede magrani kung arog po kaya na may mga midbid po kamo na gusto po mag-surrender. Pwede po kamo magrani kay kapitan, yan, kay principal kang eskwelahan, pwede po sa mga pastors po naton sa padi, or magdirekta na po sa mga police stations. Ibahan na po nindo paduman para maasikaso ta po ang mga benepisyo na makukuha po kan sa tuyang mga friendly returnees. So magayunon po ta ang mamauot ta po talaga na maging insurgency free ang Sorsogon. Kaiba na po kan pagiging drug cleared province kang Sorsogon City. So amo po yan na duwaan mamauot po kan sa indang Sorsogon Police Provincial Office. And aram po naton na dai na po maawat, talagang may hit na po yan. Syempre sa pagtarabangan po naton, lalong-lalo na po ang mga may higuson ta na secretaries po sa barangay, dyan po sa Bada Clearing. Yan po ang perming kaiba kang mga PICAD personnel po naton when it comes to drug clearing. Yan po ng mga may higos naton ng mga secretaries po sa barangay.
Isunod na po, hali po sa Kasiguran Municipal Police Station para man magtao sa tuya kan sa indang mga activities. Partner, maray na hapon. Diyos maray na hapon po sa gabos na nakaantabay kan sa tuyang programa po ang Police Kasanggayahan in Focus. So sa ngaran po kan Kasiguran MPS sa pamamayo kan sa muyang mabuot asin mahigos na acting chief of police si Police Captain Veronica Jones Palo. Ako po si Police Corporal Erwin Clemente, Assistant PICAD PNC o kan Kasiguran MPS. Aniyon man po para maghatod po sa indo kan sa muyang accomplishment. So, unahon ko na po, Sergeant sa moyang operational accomplishment. So, sa pitsa 3 po, sa kaining Nobyembre, nag-serve po kita sin search warrant na nagresulta po sa pagka-aresto kan sarong individual. May confiscated items po kita na sarong caliber 45 pistol, 2 pieces magazine, at saka 14 live ammos. Tapos kan pitsa 3 man po, nagkagawa man po kita sin arrested na 4 na personahe. Inimbuan po, violation po siya sa municipal ordinance. So, illegal fishing po siya. So, padagos man po sa moyang pagkandak sin dictated checkpoint. Sa lado po sa operation, sa moya naman pong PCR activities, continuous pa rin po ang barangay visitation, school visitation, ang bisita eskwela nga inasasabi ta, permi po kita kayo nagkakandak, tapos ang distribution of IEC materials para po ma-enhance ta po ang kaaraman sa tuyang mga constituents po diyan sa Kasiguran. Asin po Sergeant Uplan Bandilyo, permi po namin iniinggigibo sa Kasiguran. So iyo lang po sa Kasiguran MPS, salamat unom po. Partner, kamusta na po ang ito bagang nasulo na imahe? Kamusta na ang situation ngunyan? So far po, na po siya, kumbaga, under construction na po siya. So, madali na po siya matapos na So, madali na po siya, open na po siya naman sa public. And yan po so Dennis po na padagos po ang reconstruction kaining sa tuyang mahal na ina ang ribulto kan sa tuyang mahal na ina diyan sa Kasiguran. So partner, diretsyon ta na po hali po sa Castilla Municipal Police Station. Aniun po ang kaibanan ta po sa PICAD. PICAD personnel kang Castilla MPS. Partner? Marahin na hapon po sa Gabos, sa mga nagdadangog asin nagdadalan po kang Bicol TV Sorsogon. Sa pangunguna po ng aming Chief of Police of Castilla MPS, ako po si Patuluman Arambuyong po, Assistant PICAD po and Assistant Admin ng Castilla. Ini po ang samoyang operational accomplishments kang mga nakaagi po. Igwa po kaming 4 na other wanted person. Ini pong 4 na ini is nakapag piyansa naman po. Ang saro po sa kaso is kaso nin estafa. 2 pong violation of Section 68 of PD 705 or anti-illegal logging. Saro pong violation of Section RA 9165, Comprehensive Dangerous Act of 2002, together with PNP, PDEG po yan, kasama po sila. May saro din po kaming warrantless arrest, violation of Section 4, Article 1 in relation to Section 11 of Republic Act number 11313 or the Safe Spaces Act and Unjust Vexation. Nakapag-bail naman po ini. Kang November 1 and 2 po, matuninong may pong naiselebrar ang Undas 2025 po sa tabang man po kang sa tuyang mga kapwa-kapulisan po and then sa mga tabang din po kang ibang ahensya tulad po kang BFP, kang MDRRMO, mga tanod and public safety po. Kang Undas din po, nagkaigwa po kami ki good deeds sa pamamagitan po kang trick or treat sa mga aki po ng mga naglalaw po sa sementeryo. Sa operation naman po, permi po kaming igwang dictated checkpoint, 2 beses po yan sa Sarong Aldaw para po mapanatili ng seguridad po at kaayusan kan sa tuyang komunidad. Timely deployment naman po, urual daw po kitang urual daw pong may police visibility po sa mga barangay, sa schools, sa market, terminals para po mapanatili po yung katuninungan sa satuyang palibot po.
Then sa PICAD po activities, permi mo po tigbibisita ang mga barangays and then schools. Ang nagle-lecture po kita lalo na po sa mga kabataan, halimbawa po manungod po sa mga anti-bullying. Then sa mga barangay officials naman po nagtagahapot-hapot kita sa inda, tiguro ka istoryata po kung ano po ang mga na-experience or kung ano man po ang tigahampang lindang mga problema po sa indang barangay po. Nagbabandilyo man po kami sa mga halimbawa po may mga activities or kung may matawo po sa samuyang lugar, then nagre-remind po kami sa inda kang mga dapat dapat po na kunwari ano yun ninda maging aware sinda sa palibot ninda kasi matawo po. Then lalo na po pagbanggi nagbabandilyo po kami tigpapasabot mi po or tigpapagirumdumi po sa mga tao na yung mga municipal ordinance po, kung halimbawa po mga bawal po mag-inom sa mga pampublikong lugar, then lalong-lalo na po importante po yung curfew sa mga minors po kasi aramtaman po na ang pinaka kumbaga minors ang pinaka inot pong nasasangkot sa mga maraot pong gibo. Then, sa maabot po pala na November 14 and 15, sa munisipalidad po kang Castilla, magkakaigwa po ning caravan ang LTO po. Dakol po sindang mga services offers, arog po kang pag-process kang student permit, process po kang renewal kang driver's license, then igwa po kay free theoretical driving po or TDC. Yun man lamang po. Salamat po. Tama yan, partner, no? Kasi yan na theoretical driving course. Kung kukuwaon mo yan sa private, mahal ang bayad. Yes po, mahal po talaga po. Pero dahilan nga ni dyan sa tigo-offer kang LTO na free theoretical driving seminar, makakalibre na. Yes po. Less na sa babayadan ninda. Less na sa gastos. Yes po. And salamat nun, partner. Thank you po. Okay po. So, yan po mga tugang mga activities as in accomplishments po kan sa tuyang mga kaibanan hali po sa iba-iba po na municipal police stations as in kan sa tuyang first PMFC. And sana po naipaabot na mo sa Indoan sa muyang mga nagkagiribuan. Bako lamang po sa MPS pati sa Sorsogon PPO. And kung kamo po may mga pangangaipo, kung kaipuhan po nindo ki responde, pwede po kamo mag-upload sa satuyang Unified 911 number. So, dawa wara po kamong load, pwede po kamo mag-upload dyan. Importante lang po na igwa kamong signal. So, igwa po kita ki mga trained personnel from PNP na masimbag po sa indo pong tawag. Kung kaipuhan po nindo ki asistensya kang PNP, kang BFP as in emergency, no? Kay po nindo ki medical assistance kung may mga emerhensya sa laog kang pamilya nindo. Magtawag lang po kamo diyan sa Unified 911. And syempre ang number po kan sa muyang provincial director kasi igwa po kita ki i-text mo si PD. May direct number po kita digde paduman sa muyang provincial director para po sa indong mga queries, kahaputan, as in sa indo pong mga, kung may gusto ka mo itaram. Iyo, 0998-598-6059. 0998-598-6059. Kung igwa po kamo ki mga impormasyon na gustong itao. So, ayan po, inabot na po kita kan sa tuyang pansamantalang pamamaaram. Next week or next week naman sa tuyang schedule. Kaibanan po giraray sa tuyang mga PICAD personnel hali po sa tuyang mga municipal police stations. Ibang set naman kang PICAD personnel ang kaibanan nato. Ibang mga municipal police stations naman. Sa giraray sa lamatunon po sa tuyang Bicol TV Sorsogon sa pagtao po sa tuya ki platform para maipabalangimog po sa tuyang mga accomplishments. As in syempre sa samuyang provincial director Police Colonel Alex Daniel as in sa gabus po na magigiting as in magagayon na pulis kasanggayahan. Okay po, yaon po kami para magserbisyo sa Indo. So sa giraray, maray na aldaw po. Ako po si Police Corporal Gupela, Chris Gupela. Sorsogon, umasenso ka.